Amen. Amen. So, good evening, everyone. Ayan. Mabuti ang Diyos. Amen. Amen. Tunay nga, na napakabuti ng ating Panginoon sapagkat sino bang mag-aakala na narito ka ngayong gabi nito? Amen. Sa kabila ng taas ng mga petrolyo ngayon and death, no? Narito ka sa gabi nito. Amen. Pwede bang i-congratulate yung katabi mo nasa congratulations. Ang baga, grabe, marami ngayon talagang nagtitipid sila, binawasan nila yung kanilang mga activity, yung kanilang mga lakarin, because pagtaas ng mga bilihin ng petrolyo, Pero tayo, ngayon, sa gabing ito, still, ano man yung nagaganap, still, narito ka. Amen? Amen. Tayo nagpupuri at nakikinig sa salita ng Diyos sa gabing ito. Amen? Amen. Because it is not about the blessing or the gift, it is about the giver. Amen po ba? Kaya ka narito dahil sa ating Panginoon Diyos. Amen? So that's the title of God's message tonight. The giver, not the give. Amen. So samahan niyo ako sa Luke chapter 17, verses 11 to 19. No, ating basahin ito sa gabi ito. Come on, let us read. Basahin natin yung malakas, 11 hanggang 19 po yan. So, let us read. 1 to 3, read. Habang patungo sa Jerusalem, si Jesus ay dumaan sa pagitan ng Samaria at Galilea. At sa pagpasok niya sa isang nayon, sinulubong siya ng 10 lalaking ketongin na nakatayo sa malayo. Sila'y nagsisigaw at nagsabi, Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin. Nang kanyang makita sila, ay sinabi niya sa kanila, kumayo kayo at kayo magpakita sa mga pari. Habang sila'y umaalis, sila ay nagiging malinis. Nang makita ng isa sa kanila na siya'y gumaling na, siya ay bumalik na pinupuri ng malakas na tinig ang Diyos. Siya ay nagpapirapa sa paanan ni Jesus na nagpapasalamat sa kanya. Siya ay isang Samaritano. At nagtanong si Jesus, hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan siya? Wala bang natagpo ang bumalik at nagbigay papuri sa Diyos maliban sa dayuhang ito? Verse 19. At sinabi niya sa kanya, tumindig ka at umayo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pwede ba natin muling basahin ng may pananampalataya? Huling verse. Come on, yung malakas. At sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at umayo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen. So tayo pong natin yung mukha at manalangin. Pinupuri ka namin, O Diyos na dakila, nilululhati sa aming kalagitnaan. Salamat, Lord God, for this wonderful night, this evening, O God, na itinakda mo para sa iyong mga anak, Lord. Upang kami nga po, Panginoon, na makapag-recharge ng aming kalakasan, ng aming pananampalataya. Lord, salamat because we believe tonight ay pupunuin mo ng iyong mga salita ang aming puso, ang aming isipan. Sapagkat kung hindi, Lord, maaring mga pagkatakot, pangamba, pagdududa ang ilalagay na kalaban sa aming isipan. That's why this evening, Lord, ay napakahalaga sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya. Thank you, Father God, and we believe na kami po, Panginoon, ay mapapalakas sa gabing ito, Panginoon. We will be empowered and energized by your word and through your word. In the mighty name of Jesus, and everybody say, Amen, Amen, and Amen. Sige, pagpapakita ng Panginoon. Yung pinakamalakas na palakpak para sa Diyos. Amen! Yun! I believe umabot na yung palakpak na yan sa langit. Amen po ba? Naniwala ka ba? Na narinig ng Diyos yun, ng kanyang mga anghel, yung mga palakpakan natin, So, dapat ganun laging ginagawa natin. Every time we give praise to God, siguraduhin natin na makakaabot sa Kanya. Baka yung katabi mo rin nakakarinig, o kaya yung katabi mo hindi naririnig yan, So, napakaganda lamang na hanggang sa langit ay marinig ng ating Diyos kung mga papuri para sa Kanya. Okay, again, ang mensahe ng Panginoon ay magatang the giver, not the give. Alam niyo, marami mga tao talaga, they are after to the blessings or to the give. Tama naman. Tama po ba? Lahat naman siguro tayo, majority, Pero ngayon, dapat magkaroon tayo ng pananaw sa ating isipan na tayo po ay after dapat dun sa giver, not to the give. Amen ba? At saka ba? Parang wala kayo. Okay, tignan natin yung istorya kanina. Merong 10 ketongin na kung saan they ask for healing. Sabi mo nga, healing.
Ayan, they ask for healing or cleansing doon sa kanilang mga nararanasan, sa kanilang mga karamdaman. No? Hindi naman ibig sabihin leprosy, ay ibig sabihin ketong na. Noong unang panahon, ano bang uri ng karamdaman niya sa balat? O mga skin diseases, buni man yan, an-an, o sugat aso, or something like that. Lahat yun, kinoconsider nila leprosy. Yun ang tawag nila. No? Basta merong sakit sa kanilang balat. So, leprosy ang tawag doon. And nung makita nila si Jesus, this is the story. Nung makita nila si Jesus, they are shouting and asking for healing, for cleansing. No? Yun ang ginawa nila. At alam niyo po ba, hindi naman sila pinahiya ng ating Panginoon. Kasi ganoon naman ang ating Diyos. Kapag tayo lalapit sa Kanya, sino man ang lumapit sa Kanya, ano man ang kasalanan mo, ano man yung baho natin, ano man yung mga nakalipas natin ng ating Panginoon, hindi naman niya tayo tatakwilan. Okay? God is there to listen to our requests. No? To everything that we ask of Him. No? Alam naman natin na ang Panginoon ay napakabuting Diyos. Amen po ba? Mabuti ba ang Diyos sa iyong buhay? Amen. So, yun yung storya, yun yung naganap sa ating binasa kanina. And then, sabi ng Panginoon, no, na habang sila po ay lumalayo sa ating Panginoon, sapagkat sabi nga ng Diyos sa kanila, sabi ni Jesus sa kanila, magpakita kayo sa mga pari. No? And habang sila po ay lumalayo, because they obey kung ano sinabi ni Jesus. Okay? Habang sila papalayo, na sila po ay magpapakita, they will show up, they will appear before the priest. Makikita natin na nagkakaroon ng paglilinis or pagpapagaling. Sabi mo pagpapagaling. Yun. So, meron ganun naganap. Kaya nga, yung 10 na yun, habang sila umaalis, mabibilib ka dun sa isa, na kung saan, itong isa na to, habang siya lumalayo, ay nakita niya na unti-unti lumilinis yung kanyang balat, unti-unti siya gumagaling. And what happened is that this is so amazing sapagkat itong tao na to na napansin niya na siya gumagaling, siya lumilinis, ay dagli-dagli siyang lumapit sa ating Panginoon Jesus, nagpatira pa, sumamba, at nagpasalamat. And the other 9, anong ginawa nila? Lumayo ng tuluyan sa Panginoon. At marami mga ganitong tao, after they receive what they ask of dun sa ating Panginoon, kung ano man yung ating mga hiningi, no, ay talagang nalilimutan natin siya. Sabi nga, kapag daw ikaw ay mangungutang, kung sino-sino sinasama mo. Di ba? Parang lang merong talagang sabihin na pautangin ka ng tao. Yung malapit doon sa uutangan mo, isasama mo Samahan mo naman ako kay ganito, kay ganyan. Kasi alam ko malakas ka, hindi ka nila mapapahindihan. So makikita na, they are shouting, no? They have one heart, one mind on that very day. Sabi natin, no? Very eager sila to experience healing from God. They want to receive something from God, from Jesus. Talagang lahat ginawa nila para lang makamtan yung matamis na oo ng ating Panginoon. And then suddenly, nakalimutan nila ang Panginoon sa kanilang buhay. At ito yung nangyayari ngayon, na maraming mga tao, they are too busy after receiving sa mga bagay na hiniling nila sa ating Panginoon. Ganun ka ba, church? Ganun ba tayo? Somehow, ganun tayo, no? Naghingi tayo ng trabaho. Lord, bigyan mo naman ng trabaho. Nabigyan ka ng trabaho, nakalimutan mo kung sino yung nagbigay sa'yo ng trabaho. Tama? Nung bumigay ka ng kagalingan, nung una, Lord, pag gumaling ako, magliligot ako sa'yo. Nung gumaling ka na, nawala ka na. Nakuha? So, ganun yung nangyari dito. Kung baga binibigyan ko lang kayo ng overview regarding doon sa story na ating binasa. Because, nakaligtaan ng siyam na to, kung sino nga ba yung mas mahalaga o kung ano ba yung mas mahalaga on that very moment. Kaya nga, today or tonight, magkakaroon tayo ng kaunting pag-aaral. Alam niyo naman kapag Wednesday, medyo hindi natin hinahabaan ng pero I'll try na may paliwanag ito ng maayos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Okay? So, ngayong gabi tuturuan tayo na kung ano ba yung dapat nating maging attitude. Sabi mo nga attitude. Hindi lang yung attitude or thinking, yung ating pag-iisip, yung magiging attitude natin or yung kaisipan natin,
Kapag tayo po ay nakakatanggap ng mga bagay na nanggagaling sa Diyos. Sapagkat madalas, dito makikita ang tunay na Kristiyano. Okay mo ba? O, dalawang bagay makikita mo daw ang Kristiyano kapag siya may problema at kapag siya mayroong mga pagpapala sa buhay. Kapag may problema, malapit sa Diyos or maaaring lalayo sa Diyos or sisisihin niyang Diyos. Ganun din naman sa blessing. Kapag may blessing na yan, maaaring kalimutan niya ang Panginoon or lalo siyang maging mapalapit sa ating Panginoon. So, ano ba dapat yung gagawin natin, no? Para, kumbaga, maging katulad tayo nitong isa na kung saan this is the person na hindi in-expect ng ating Panginoon na siya pa yung lalapit para magpasalamat, para sumamba. Alam niyo, napaka-ano nun, yung ibang mga tao na in-expect mo na talagang they will not give praise and worship to God, and yet, sila pa pala yung magbibigay ng pagsamba sa ating Panginoon. Nakuha mo ba? Those people na ina-expect mo na, ito, magpapasalamat to sa Diyos. Hindi niyo makakalimutan ng Diyos. Pero sila pa pala yung nakakalimut sa Diyos the moment na sila po ay nakatanggap ng mga pagpapala sa Diyos. Always remember this, that it is about the giver and not about the gift. So, dapat ganun yung ating thinking. Ganun yung ating attitude. That our attitude is about the giver and not the gift. Nakuha niyo po ba? So, tatlong bagay lamang ito na ating pag-uusapan na inilagay ng Diyos sa ating puso. Sabi ito, this must be our attitude or thinking whenever we receive something from God or blessings or gift or anything that comes from God na talagang hiningi natin. Dapat ito maging attitude natin. So, kailangan babantayan natin yung ating sarili. Okay? Number one is this, that every gift or blessing is an opportunity to prove our faith and faithfulness to God. Ibig sabihin, ito dapat yung attitude natin at saka yung thinking natin. Ano yun? Na kung saan, it is an opportunity. Sabi mo, opportunity. Napakaganda nun no? Ito magiging attitude mo, thinking, na kapag may na-receive ka, natanggap ka sa ating Panginoon, nasasabi mo, this is an opportunity. Pagkakataon ito, upang mapakita mo ang katapatan mo, no, at ang pananampalataya mo sa Diyos. That's the reason why. Kung bakit ang Diyos pinagpapala niya tayo. It is not because gusto niya tayo pagpalain talaga. But because gusto niya na mabigyan tayo ng pagkakataon na maipakita natin ang ating katapatan, yung ating pananampalataya sa Kanya. Yung nangyayari sa buhay nitong si Abraham sa Genesis, no, chapter 22, makikita natin doon na kung saan hiningi ng ating Panginoon, ng Diyos, si Isaac kay Abraham. Abraham waited for how many years? For how many years he waited? No, I don't know kung eksakto, mga around 25 years he waited kay Isaac. Kasi nga, bawag itong si Sarah. Ngayon, pinagkaloob sa kanya ng Panginoon, yung matagal na nilang hinihingi. No? Bagaman sila po ay old age na, matanda na, nalipasan na, and yet, nakita naman natin, hindi naman talaga natin kayang pigilan no, ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Tama po ba? So, hindi naman sila binigo ng Panginoon because God saw the heart of Sarah and heart of Abram that time, that very moment. So, pinagkalooban sila ng anak. Sinong anak niya? Si Isaac. And after that, nung lumaki-laki na itong si Isaac, anong nangyari? Hiningi ng Panginoon si Isaac. Ang sabi niya, Abraham, I want your son. Offer it to me. Ang hirap nun no? Yung mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon, na hinihingi ng Panginoon na i-offer natin ito, i-sacrifice natin ito, ibalik natin ito sa Kanya. Ito kasi yung ginawa nung isang Samaritano. Nung nakita niya na siya gumagaling, he wants to give it back to God, to Jesus. Ganun lang ginawa niya. No? Sabi niya, ito yung opportunity na maipakita ko yung katapatan ko at pananampalataya ko sa Diyos. Ito yung titignan natin ngayon. You have gift from God, binigyan ka niya ng regalo, binigyan ka niya ng pagpapala. It's an opportunity for you to prove yourself that you are faithful. Ito ang makikita Yung mga Kristiyano na talagang, Lord, itong mga bagay nito, Panginoon,
Pag hiningi mo, kaya kong bigay sa iyo. Makikita mo yung katapatan ko pa rin sa iyo. Because ang aking katapatan o ang ating katapatan ay hindi sa mga bagay-bagay, kundi dahil sa Panginoon. Hindi naman natin pwede ibigay yung katapatan natin sa mga bagay. Because yung mga bagay nito, they will not react. Tama? They will not react. They don't have any feeling. Pero ang Panginoon, kapag ibinigay natin sa Kanya, ibinalik natin sa Kanya, pinakita natin sa Kanya na, Lord, because of this gift, because of this blessing part, and I know, God, this is an opportunity for me to prove myself that I have faith in you and I want to be faithful to you. Isang bagay na gusto makita ng Panginoon sa ating buhay. Sabi ng Panginoon, be a good steward. Sabi mo, be a good steward. Kailangan mapagkakatiwalaan ka. Mapagkakatiwalaan ka ba? Ito mo ipakita ngayon eh. Alam niyo ang Panginoon kasi, mapagkakatiwalaan ka man o hindi. Bibigay niya yun eh, pagkakaroon niya sa iyo. Pero ang Panginoon Diyos, kapag nakita niya na mapagkakatiwalaan ka, He will give more. Kaya sabi ng Panginoon na mapagkakatiwalaan sa kakaunti, mapagkakatiwalaan sa marami. Naku niyo ba? So it is an opportunity to show our faith and faithfulness because ang ibig sabihin nun is that God will add more to you. Kaya nga, sa bandang huli makikita natin, doon sa verse 18, if you will go back, dito sa Luke, na binasa natin kanina, 17, tingnan natin. Tingnan yung 19. Verse 19, ano sabi niya? At sinabi na Jesus sa kanya, tumindig ka at tumayo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Imagine, ang ibig sabihin niyan, itong Samaritano na to, itong bumalik sa ating Panginoon, pinakita niya yung kanyang katapatan, yung kanyang pananampalataya sa Diyos, nakareceive pa na siya ng isa pang bagay, forgiveness of sins. Andiyan ka ba? Ang tindi ng ating Panginoon. No? The moment nakita niya yung faithfulness mo and your faith, ang Diyos talagang mas nagagalak siya to give back, to give you more. Kaya ng ating Panginoon. Naku, po, that's why, dapat hindi maging attitude natin. Alam naman natin na ang ating Panginoon, mas may mga bagay pa siya kayang ibigay higit sa mga hinihingi natin. Tama po ba? Punta na tayo sa Ephesians chapter 3. Tingnan natin. Napakaganda to. Dapat lahat po tayo, alam natin to. Tingnan natin. Ephesians chapter 3 verse 20. Punta tayo. Ito yung pinaka-verse ng church. Dapat alam natin to. Ngayon, sa Kanya na makagagawa. Sabi mo, makagagawa. Nang higit na what? Sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihan. Gumagawa sa atin. Imagine that. Itong Samaritano na bumalik sa ating Panginoon para sumabat magpasalamat, he's not expecting something na papatawarin pa siya ng Panginoon eh. Na makakaranas pa siya ng complete healing, total healing eh. And forgiveness eh. Hindi niya na-expect yan. Ang alam lang niya, Lord, babalik ko sa iyo, papasalamatan kita kasi nakita ko, pinagaling mo ko, lininis mo ko, binagot mo ko. Yun ang purpose lang niya eh. But unknowingly and unconsciously, ang ating Panginoong Jesus, sabi niya, dun sa verse 19, kung babalikan natin, no? Ibalikan natin yan. Anong sabi niya dito? Luke 17. Anong sabi niya? Rise and go, your faith has made you well. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng total healing and complete healing. Nakalibo ba? Yung siyam na yon, they are not totally healed. They were not forgiven. They were cleansed. Sila nalinis sa kanilang mga karamdaman, pero hindi nila natanggap yung kapatawaran sa kanilang buhay. Kasi doon pa lang nakita ng Panginoon, they are not faithful. Kasi nga, nag-focus nila doon sa gift. Pagkatanggap ng regalo, ano ginawa? Tumakbo. Umalis, nagpakalayo-layo. Ganun ba tayo? Lalayo ka na sa Panginoon pag na-receive mo na yung hinihingi mo.
Kaya nga, there are some blessings in our life. Bagaman, it came from God. Huwag natin sisisihin ng Panginoon. Kasi Panginoon, ito yung nagbigay nito. No. Ang sisihin mo yung sarili mo. Kasi ang sisihin mo yung sarili mo. Hindi ka binigyan ng Panginoon ng mga blessings para malayo ka sa Kanya. Nasa atin na yon. Nasa atin na yon. And alam niyo ba, pinalagpas natin yung pagkakataon na i-bless pa tayo ng Panginoon ng mas marami pa. Kaya nga ito yung magiging mindset natin. This is our thinking. This is our attitude. Kapag meron mga blessings, another opportunity. Sabi mo, another opportunity. Iyon. Ang sarap pakinggan kapag opportunity. Alam niyo yung mga tao, kapag very technical kasi mga tao, mga technical term lang. No, mga technical term. Pag sinabi opportunity, wow. Ganun yung dating sa atin eh. Because ang mga tao, lagi silang after sa opportunity. Tama? Hello? Di ba we're always looking for the opportunity. Hanap ka ng pagkakataon na makapanligaw, hanap ka ng pagkakataon na makaalis ng trabaho, para makalipat. Humahanap tayo ng panahon, yung mga pagkakataon na yan. Yun ang lagi natin hintay. So, whenever we have these blessings from God, lagi ko sasabihin, this is an opportunity for me to show my faithfulness, to prove my faithfulness and faith to God. Ayan. So siguro pagtatanungin mo natin yung mga kapatid natin, meron ka nagong opportunity ngayon? Does God give you opportunity today? Alam niyo yung bukas nagigising tayo, it is an opportunity. Nagigising ka bukas. Amen. So how's your life? For example, may nangumusta sa'yo, kumusta ka? Ito, maraming opportunity ngayon. Huwag mo siguro sasabihin, ito, maraming pagsubok. Maraming opportunity. Ganun yung ating tingin. Tama po ba? Kasi kapag narinig, ito, very blessed. Pautang naman, no? Huwag mo sabihin blessed. Para huwag kang utangan. Okay ba yan? Okay ba sa inyo yan? Kumusta ka ngayon? Mukhang blooming ka. Ito, maraming opportunity. Huwag mo sabihin, ito, so blessed. Grabe, may nagbigay sa akin ng pera. Pautang naman dyan, no? At least medyo, hindi nila alam yan. Tayo nila nakakalam nun. May opportunity ako ngayon. Opportunity to prove myself, to show my faith to God. Amen. Palapakan natin si Lord. Nakakabang din ang ating Panginoon. Remember that, be a good steward. Amen? So, pangalawa, ito ba yung another attitude natin? It is God's power must be displayed, or God must be glorified. Yung dapat naging attitude natin. Sa mga blessings na meron tayo, sa mga gift na meron tayo, ang laging nasa isip natin is that kailangan maipakita o mai-display ang kadakilaan, kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Uy, galing kay Lord to. Dapat ganon. Amen? Ganon dapat. Galing kay Lord to, siyang nagbigay nito. Hindi mo sasabihin, ito, nakabili ako sa cellphone dahil sa bonus ko, nagsumikap ako. Remember, Zechariah, sabi niya, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Kung bakit may mga bagay ka sa araw na ito, it is from God. It came from God. Huwag sabihin, pinagtrabahuan mo yan, dahil matalino ako, madiskarte ako, kaya meron. Tingnan niyo na lang, kung hindi ka binigyan ng Panginoon ng opportunity to wake up, kung magising, kung hindi ka niya pinagkalooban ng opportunity na huwag ng kalakasan, makakapagtrabaho ka ba, ha? No. Hindi. So, kailangan lang na sa mga bagay na meron tayo ngayon, kailangan na papapurihan na dadakilang ating Diyos. Kaya ganun yung ginawa ng Samaritano eh. Nagpatira pa, sumamba, at nagpasalamat. Itinaas niya ang ating Panginoon. Kaya sabi niya, nagpatira pa eh. Ibig sabihin, itinaas niya ang Diyos sa kanyang buhay. And God loves that kind of attitude. Gusto ng Panginoon yun. Totoo yan. Meron na ba kayong nakilala or na-encounter na tao na kapag binigyan ka niya, uy, salamat ha. Uy, ano mo, bigay ko niya, no? Galante siya. Di ba yung iba talagang mabait yan? May kilala ba kayo gano'n? Na kapag sinasabi ang mabait, libre na libre yan? Di ba? Gusto niya yun. Ay, alam ko yung galante yan. Meron mga ibang tao talaga, nagpapaloko naman eh. Gusto nila yun, tapos libre nga ng libre. So, ganoon din ang ating Panginoon kung titignan natin. Kapag nadadakila ang Panginoon sa ating buhay,
No? Siya yung lagi nating inuuna. Siya yung nadadakila kapag may mga bagay na meron tayo. Alam niyo, ang Diyos ang naglagay sa akin sa trabaho na to. Alam mo, ang Diyos ang nagbigay sa akin ng sasakyan. Ang Diyos ang nagbigay sa akin ng kalakasan. Ang Diyos ang bumising sa akin. And everything. Ang Diyos po nagagalak doon. Nakuha niyo po ba? Remember that we cannot outgive God. Hindi mauubusan ng ating Panginoon. Ang Diyos, hanggat na nakikita niya na nadadakila siya sa iyong buhay, galak na galak ang Diyos. Sabi niya, dinadakila ako ng tao na to, ng anak ko na to, sige, bigyan ko pa siya. Ano ko niyo po ba? Alam niya, nung nasa barbershop ako, nung yung sa barbershop ko, lagi ko sinasabi, Lord, ito yung madakila dito sa lugar na to. Kapag hindi ka napapurihan sa shop na to, isarado mo yan, walang benta yan. No? Yun lang yung lagi kong sinasabi sa Panginoon. Lagi kong sinasabi sa inyo yan. How many years ko nang pinapatotoo sa inyo yan? Na kailangan dito sa shop na to, ang madadakila si Lord. Kaya pag sinasabi ng, ang galing mo naman manggupit, dahil si Lord yan. No? Si Lord yan, sabi ko ganun. Pag malakas yung shop, si Lord yan. Si Lord ang nagpapadala ng mga tao sa barbershop. Amen po ba? Amen. Tingnan natin itong yung life of Hannah. Alam naman natin yung life of Hannah. Ano ba yung buhay ni Hannah? Naghingi siya ng baby. Naghingi siya ng sanggol sa Diyos. Tama po ba? Hannah was praying and then talagang nandun yung desire niya na magkaroon siya ng baby. Hingi siya ng hingi sa Diyos. At tinatagpo naman siya ng Diyos. Alam niyo po ba, sabi ni Hannah, kapag binigyan mo ko, O Diyos, ng anak, ipagkakalaw siya sa iyo. Siya po'y maglilingkod sa templo all the days of his life. Grabe si Hannah, no? Hinihingi niya, pagkatapos ibabalik niya sa Panginoon. Nakuha niyo ba? So, ganito yung buhay, no? Na, yung kaisipan na nais ng ating Diyos. Ang gusto ni Hannah, mag-glorify ang Diyos at ma-display ang Diyos sa buhay ng kanyang anak na si Samuel. Tingnan natin yung John chapter 9, verses 1 to 3. Punta tayo sa John chapter 9, verses 1 to 3. Napakaganda po nito. Anong sabi ng Panginoon dito? Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang pagkapanganak. Born blind. Okay? Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang? Kaya siya ay ipinanganak na bulag. Ano sabi ng Lord? Sumugot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito ay nagkasala o ang kanyang mga magulang man. Kundi, pakibasa, Amen. And this man, born blind, received sight. Nakatanggap siya ng paningin sa ating Panginoon. So now, sabi niya, this is the purpose. Para ma-display, maihayag, maipakita. That's the purpose. Kaya ang gusto ng Panginoon, this must be our attitude. Na kung may sasakyan ka, magamit yan para sa gawain ng Diyos. Sa business na meron ka, ang Diyos ang makilala. Sa eskwelahan na yan na kung saan ka naroon, makilala si Lord. Sabi nga nung isang announcer, be a blessing in the workplace today. Ibig sabihin, kung saan ka naroon, kailangan makilala, matanyag ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Hindi mo gagamitin sa ibang bagay yon. Hindi mo gagamitin sa ibang bagay yon. Yung bahay mo, hindi mo siya gagawin anong tawag doon? Parang bar. Hindi mo gagawin yan. Hindi kayo mag-iinuman doon sa tahanan mo. Binigyan ka ng bahay ni Lord, tapos doon kayo mag-iinuman, doon kayo magsusulat. No? Hindi dapat ganun. Galing sa Panginoon yan eh. Tama? Yung sasakyan na yan, dadalhin mo siya sa mga hotel, sa mga inuman. Hindi dapat yun. Nakanya po ba? Nandiyan pa ba? Yung mga kamay na yan, saan dapat gamitin yan? Sa pagpalakpak sa ating Panginoon, sa pagtas para sa Panginoon. Even this life na meron tayo, dapat lagi napapapurihan dyan ang Panginoon. Ano bang sabi ng 1 Corinthians 10:31? Whether you eat or drink,
Do it for the glory of God. Sabi niya, napakatindi na. Whether you eat or drink, kahit nga lang sa pag-inom daw eh. Kahit sa pagkain. Dapat nag-glorify ang ating Panginoon. Sa trabaho niyo ba nag-glorify si Lord? Sa school ba nag-glorify ba si Lord? Yan ang tanong eh. Ito yung gusto makita ng Panginoon. Dapat may tinatawag na Jesus first. Sabi mo nga, Jesus first. Siya yung ma-acknowledge dyan. Yung kamay niya yung nakikita, yung kabutihan yung nakikita sa ating buhay. Kasi dapat bukang bibig natin, galing ito kay Lord. Hindi ikaw yun, it is God. Nakuha po ba? Kung bakit ka nakarating sa pwesto na yan, na-promote ka, it is because of God. It is not because of you. Hindi dahil may kakilala ka. Hindi dahil may nagbakal sa'yo, kundi dahil kay Lord. Ganun lang. Napakasimple lang naman eh. Napakasimple lang ng gusto ng Panginoon. No? Na lagi natin siyang uunahin sa ating buhay, sa mga blessings na nararanasan natin. Si Lord yan, hindi ako. Siya yung unang-unang ma-acknowledge, siya yung unang-unang ma-recognize sa buhay ng taong pinagpala. Amen. Amen po ba yan? Amen. Kaya pagka meron kang asawang suplada or masungit, buwangangera, galing kay Lord yan. Sabi mo, galing kay Lord yan, no? Tama ba yan? Para daw ma-display ang kadakilaan ni Lord sa asawang bungangera. Ma-display, no? Meron bang ganun? Imagine, anyway, ang gusto talaga ng Panginoon, ano man ang ginagawa natin, ano man ang meron tayo, mag-glorify si Lord. Amen ba yan? Kayo ba? Amen. Sige, palakpakan na si Lord. Last. Ito yung last. The blessings will lead us more closer to God. This must be our attitude. Na itong mga bagay na meron tayo, ang siya pang magtutulak sa atin o magiging daan para tayo mas mapalapit sa Diyos. Let us use all these gifts that we have na para mas lumapit tayo sa Panginoon. Hindi para mailayo. Hindi katulad nung prodigal son. Yung prodigal son, nung hinihingi niya yung parte niya, yung bahagi niya sa kanyang ama. Tayo, bigyan mo na sa akin yung mana ko, yung bahagi ng mana ko. Nung pagkakuha niya, masaya siya na tinanggap, pero umalis, nagpakalayo-layo. Dapat ang attitude natin, the more blessings we have, the more gift that we receive from God, ito yung lalong mas mapapalapit sa atin. Kasi siya yung source eh. Tama ba? Siya yung source. Huwag kang lalayo sa source. Sabi mo sa tabi mo. Amen. Ganun tayo. Parang wifi lang yan eh. Kung saan malakas yung signal, doon ka. Di ba, hinahanap natin yung signal? Saan kaya yung signal? Gusto mo, mas malapit ka sa router. The more closer to the source, the more you will experience the power, the blessings. Yung contentment na doon, yung fulfillment naroon. Huwag ka lang makontento sa mga narinig mo lang ngayon. Sometimes, wow, meron na akong work. Then, alis ka na. Tandaan natin, marami pang kayang ibigay ang Diyos sa inyo or sa atin. It's just a glimpse kung ano yung nararanasan natin ngayon. Kung ngayon nakakaranas ka ng blessings, ng enjoyment, ng fulfillment. Alam mo, kung di ka lalayo sa Panginoon, sapagkat malapit na kanyang pagdating, no one can imagine kung ano yung naghintay tayo sa atin sa langit. At sabi nga ni James Blanco, I don't know kung kilala si James Blanco. Kilala si James Blanco, yung artista. Ni Aiko? Oh, ayun ba yung asawa niya ngayon? I don't know. Pero yung James Blanco sabi niya, alam niyo, malakas ang, matapang ako mamatay. Hindi ako natatakot mamatay. Sabi niya. Bakit? Kasi alam ko, pupunta ako sa langit. Imagine that. Siguro kaya sa ganun magsalita. Because alam niya, hindi siya umaalis. Doon sa source, nakakonekta siya, malapit siya. Nakalibo ba? Hello? Ganun lang katindi. Wala akong takot ngayon. Wala akong takot na mawalan. Siguro ako, kung ako tatalin niya, talagang kung saan meron, doon ako eh. Parang tao lang yan. Kung saan ka nakakahut-hut, doon ka eh. Tama ba? Aminin natin yun. Kung sino yung mapaglibre, doon ka nakatabi. Amen. Amen? So, hindi ka makalis na wala siya. Parang ang sabi nung sa Kapampangan, malingap-ngap ka pag wala siya. Pero kapag nandiyan siya, dahil mapaglibre yan, mapagbigay yan,
Go. Punta tayo sa, go. Kasi alam mo natin siya eh. Di ba? Huwag kang lalayo sa source. Dapat nga, dahil yung nakaranas ka ng kasaganaan sa Diyos, lalo kang dumikit sa Diyos. Magpasipsip ka sa Diyos. Sabi mo, maging sipsip ka sa Diyos. Di ba? Napakaganda na yan. Magpakitang gilas tayo sa Diyos. Dapat yan yung attitude natin. Nung binibigyan niya tayo, Lord, lalapit ka pa sa Kanya. Dapat ganyan yung attitude natin, ganyan yung thinking natin, na hindi tayo lalayo sa Diyos. Hindi natin katulad yung siya, kung saan after they receive, nawala na. Nagpunta na sila sa kaligan yung mga pupuntahan. I remember, nung maliliit pa yung mga anak namin, kapag may dala-dala akong pasalubong, pagkakuha ng pasalubong, syong! Ganda sila. Nawawala. Pag wala ka naman pasalubong, wala rin lalapit sa'yo. Siguro ganun yung mga bata talaga, after they receive, lalo na kung laruan yan, kukunin nila yung laruan, pupunta sa sulok, bubutitingin na. Dapat tayo, the more na we experience blessings and gift from God. Because sabi nga dito sa John chapter 6, punta tayo ng John chapter 6, tingnan niyo po. Napaganda ng sinabi. Verse 26, ang sabi niya, Jesus answered, I tell you the truth, you are looking for me, ang sabi niya gano'n, not because you saw miraculous signs, but because you ate the loaves and had your fill. Napaganda sila niya. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda. Okay? Kundi dahil sa kayo'y kumain. You experience satisfaction and fulfillment ng tinapay at kayo'y nabusog. Kaya nga hinahanap natin eh. Tama? Dapat yung mga blessings na naranasan natin from God, ito yung magiging dahilan para mas lalo natin siya hanapin, Lord. Gusto kong muling matikman, gusto kong muling maranasan yan, Lord. Ganun tayo. Hindi yung common natikman mo na, bagaman masarap, ayaw mo na. And then kapag gusto mo na naman, babalik ka rin naman. Na para ba kung kailan mo lang gusto makaranas ng kasarapan, o ng kagalingan, ng kalakasan, pag may problema ka, doon ka na lang lalapit kay Lord. But after, naayos ni Lord, tinugon niya yung mga panalangin, yung problema mo, inayos niya, okay ka na, aalis ka na naman sa piling niya. Hindi dapat gano'n. Let us remain in the presence of God. Manatili tayo sa Kanya. Pangit man ang sitwasyon, mananatili tayo sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Napakaganda na dapat ganun yung maging attitude natin. Manatili tayo sa ating Panginoon. Na kung saan yung mga blessings, mga bagay na meron tayo yun, huwag mong hahayaan ng mga pagpapala na to ang maging wall sa pagitan natin ng ating Panginoon. Let us not put every blessings, every gift sa ating kalagitnaan. Ilagay natin ito sa ating gilid. Nakalimutan mo ba? Kaya ang sabi ni Paul, di ba? Ito mga bagay na ito, kinalimutan ko yan. Parang wala sa akin yan, sabi ni Paul. Dito lang kayo. Hindi kayo yung magiging dahilan para malayo ako sa Panginoon. Dapat ganun tayo. Walang bagay na makapaglalayo sa atin sa Diyos. Mataas man ang gas, hindi ka lalayo sa Panginoon. Amen ba yan? Palakpakan natin sila lang. Sabi ni James 1:17, every good and perfect gift is from above. That's true. Coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Napakaganda sa niya. Ang bawat buting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas. Gusto natin yan. Tama mo ba? Gusto natin yan. Kung galing doon sa taas yan, bakit ako lalayo sa Diyos? Tama? Kung yung trabaho mo galing sa Diyos, bakit ako lalayo sa Diyos? Kung siya nagbigay ng kalakasan sa akin, gumigising sa akin araw-araw, bakit ako lalayo sa Diyos? Tandaan mo, pag lumayo ka na sa Diyos, mawawala yung buhay na yan. Mawawala yung kalakasan na yan. Mawawala yung kagalingan na yan. Mawawala yung kagalakan na yan. Mawawala yung kapayapaan na yan. Mawawala yung pagtitipi na yan. Kaya bakit ako lalayo? Tingnan yung mga taong lumalayo sa Diyos.
Nawawalan sila ng pasensya. Nawawalan sila ng kapayapaan. Nawawalan sila ng katahimikan. But if we will remain, ang sabi ng Panginoon, if we will remain in Him, and He in us, sabi niya ganun, ask whatever you want. Sabi niya ganun, napakadalit ng pangako ng Panginoon eh. Kasi dikit ka nga sa Kanya, sige, sabihin mo lang, sky's the limit. Sabi ganun ng ating Panginoon. Imagine that, bakit ako lalayo sa Diyos? Kung ang hindi pa sa kalangitan ang limitasyon. Dahil yung binasa natin kanina, Ephesians chapter 3:20, maybe go back, no? Sa Ephesians 3:20, balikan lang natin. Alam nyo, nung kami po nagre-registro ng pangalan ng church, then suddenly, this verse popped up. Sabi niya, ngayon sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kay sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihan gumagawa sa atin. It is beyond our imagination. Beyond. Hindi lang yan ang ibibigay ng Panginoon sa iyo. Kung dyan sa sitwasyon mo ngayon, sa mga natatamasa mo ngayon, masayang-masaya ka na. Hindi ka pa tapat sa Panginoon yan, ha? Pero you are so blessed. Imagine kung maging tapat na tapat ka sa Panginoon. Imagine kung hindi ka lalayo sa Kanya. Grabe. Kung ano yung bibigay niya sa iyo. Nakunin mo ba? Imagine that, church. Kaya nga let us always focus on the giver, not on the gift. Ano ba? Yung gift, maaaring mamaya mawala yan eh. Maubos yan. The gift, nauubos yan. But the giver, if He is the source, hindi mawawala niya yun. Amen po ba? Talapakan natin sila. Kahit kung lahat tayo tumayo,